Mga kaibigan, isipin ninyo ang isang mundo na eksaktong katulad ng mundo natin pero may isang napakalaking pagkakaiba. Sa mundong ito, bawat tao ay ipinapanganak na may espesyal na frequency, isang vibration na siyang magpapasya sa buong buhay mo. Ang taong may mataas na frequency, parang ginto ang buhay. Laging dumarating ang lahat sa tamang oras at palaging nasa panig niya ang swerte. Pero ang taong mababa ang frequency, mga kaibigan, puro paghihirap ang nakalaan sa kanyang kapalaran. Kailanman ay wala siya sa tamang lugar at kailanman ay wala siya sa tamang oras. At dito nagsisimula ang ating kwento, sa isang classroom kung saan ibinibigay sa mga bata ang resulta ng kanilang frequency test. Namimigay ang guro ng mga sobre. Diretsyong ibigay sa mga magulang ninyo, huwag ninyo itong bubuksan. Isa-isang tinatawag ang mga pangalan. Albert Einstein Cole, Nikola Tesla Hertz. Oo mga kaibigan, sa mundong ito, ang mga pangalan ng mga tao ay ipinapangalan sa mga sikat na scientist. At pagkatapos, may isang pangalan na tatawagin na magiging sentro ng buong kwento. Marie Curie Fortune. Mga kaibigan, makilala natin ang pinaka-extraordinaryong babae sa kwentong ito, si Marie. Ang kanyang frequency score ay 127, samantalang ang maximum score ay 100. Si Marie ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo. May isang batang lumapit kay Marie at sinabi na nakakuha siya ng 67. Natuwa siya dahil kahit paman hindi na ito bumaba pa. Pagkatapos, ipinakilala ng batang iyon kay Marie ang isa niyang kaibigan, si Isaac Newton Midgley, na buong pagmamahal nilang tinatawag na Zach. At ang score ni Zach? -7. Oo mga kaibigan, minus. Siya ang pinakamalas na tao sa buong mundo. Sobrang hindi tugma sa natural na mundo na parang personal na siyang pinupuntirya ng kapalaran. Nang magharap ang dalawa, biglang nasabik ang mga bata. Isang napakataas at isang napakababang frequency ang nagkita. Pero eksaktong 1 minuto lamang ang lumipas bago tinawag si Zach at pinaalis doon. 1 minuto lang. Higit pa roon, hindi maaaring magkasama ang dalawang ito. Tinataboy sila ng kalikasan. Pagkatapos, umabot ang kwento sa bahay ni Marie. Tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kanyang frequency. At alam ninyo ba kung ano ang sinabi ni Marie? Inulit niya mismo ang sinabi ng batang iyon sa paaralan, na sobrang laking ginhawa sa kanya dahil maaari pa itong maging mas mababa. Pareho ang mga salita pero walang emosyon sa mukha ni Marie. Walang saya, walang pagkagulat, wala. Dito natin mauunawaan na ginagaya lamang ni Marie ang mga emosyon, hindi niya talaga nararamdaman ito. Pinagmamasdan niya ang ibang tao at ginagaya ang kanilang mga reaksyon, pero sa loob niya, walang laman. Nakipagkita ang mga magulang ni Marie sa isang counselor. Sinabi ng counselor na side effect daw ito ng mataas na frequency. Habang tumataas ang frequency, mas bumababa naman ang empathy. Gusto ng mga magulang ni Marie na magkaroon siya ng mga kaibigan, magsaya, magmahal at mamuhay tulad ng isang normal na tao. Pero diretsahan at malinaw na sinabi ng counselor na hindi iyon magiging posible. Masakit ang katotohanan, hindi kailanman mamumuhay ng normal si Marie. Lumipas ang ilang taon, lumaki na si Marie at sa isang science fair, ipinakita niya ang isang kahanga-hangang proyekto, isang device na kayang basahin ang eksaktong frequency ng isang tao at humanap ng compatible na partner, isang tunay na love finder. Talagang humanga ang teacher na si Miss Anderson. Ipinaliwanag ni Marie na ang mga taong mababa ang frequency ay nangangailangan ng hindi bababa sa 700 signifiers para makahanap ng compatible na match. At may ilang natural na forces na sadyang nagtataboy sa isa't isa, hindi sila nag-a-attract. Tinanong ni Miss Anderson kung nahahanap na rin ba ng device ang sarili niyang match. Sinabi ni Marie na hindi ito 100% pero nakahanap siya ng 95% na match, isang Mr. Thales. Iminungkahan ni Miss Anderson na kausapin niya ito at bumati dahil palaging kapaki-pakinabang ang karagdagang data. Pagkatapos, tinanong ni Miss Anderson kung kaya rin bang maghanap ng mga kaibigan ang device. Sinabi ni Marie na gusto niyang maging kaibigan ng lahat, pero ang totoo, ilan ba talaga ang kaibigan niya? Sa kalmong boses, sinabi ni Marie, wala, kahit isa.
Naunawaan ni Miss Anderson, kailangang subukan ni Marie ang friendship bilang isang eksperimento. At mula dito, nagsimula ang isang bagong kabanata. Dito nagsimula ang lihimang eksperimento ni na Marie at Zach. Isang beses lamang bawat beses by taon, 1 minuto lamang. Sa unang eksperimento, nahuli si Zach dahil nalock siya sa corridor. Low frequency, tandaan ninyo. Pareho silang bumati. Gustong sabihin ni Zach na baka hindi sila makakuha ng higit sa 1 minuto. Lumipas ang 50 segundo. May dumating na warning tungkol sa detention. May teacher na nag-comment na tapos na ang kanilang 1 minuto. Binalawanan ni Miss Anderson ni Marie na walang saysay ang eksperimento, hindi kailanman nagbabago ang frequency, huwag niyang sayangin ang kanyang emosyon para sa batang ito, hindi nakatakda na magkasama silang dalawa. Pero sumagot si Marie, "Knowledge determines destiny, Miss Anderson." Mga kaibigan, tandaan ninyo ang linyang ito dahil umiikot ang buong kwento sa mga salitang ito. Sa ikalawang eksperimento, nagpasya na Marie na dapat ay may kabuluhan naman ang kanilang pagkikita. Pero sobrang kinakabahan si Zach, tense, hinihingal, basang-basa ng pawis, at biglang may naisip si Marie. Sa ikatlong eksperimento, iminungkahan ni Marie na dapat silang maghawakan ng kamay bilang bahagi ng data collection. Pero excited na nagtanong si Zach, paano kung hindi lang ito para sa data collection? Nalito si Marie. At pagkatapos, dumating ang ika-4 na eksperimento. Nag-ipon ng lakas si Zach at wakas na tinanong niya si Marie kung sasamahan niya ito sa graduation. Sinabi ni Marie na sa susunod na taon pa ang graduation. Sumagot si Zach na kaunti lang ang pagkakataon na meron siya para magtanong. Low frequency, tandaan ninyo. Tinanong naman ni Marie kung date ba ito o data collection. Tumawa si Zach at sinabi, 1-minute date? Mas maiksi pa rito ang naging mga date ko. At pumayag si Marie. Pagkatapos, dumating ang ika-5 eksperimento, ang pinaka-emosyonal, pinakamasakit at pinakamasaklap na sandali. Sinabi ni Zach ang lahat. Sinabi niyang alam niyang hindi sila baka magkasama pero kailangan niyang sabihin, mahal niya si Marie. Alam din niyang baka hindi siya mahal ni Marie pero umaasa siya na kahit paman ay gusto man lang siya nito. Seryosong tinanggap ni Marie ang tanong at diretsahang sumagot, "No." Bumagsak ang puso ni Zach. Pagkatapos, tinanong niya, paano naman ang lahat ng mga pagkikitang ito? Sumagot si Marie, data collection. Yun lamang. Sinabi rin ni Marie na nagsasagawa siya ng flirting experiment, pero ngayon itinigil na niya ito. Sa basag na boses, tinanong ni Zach kung wala talagang nararamdaman siya para kay Marie. At mga kaibigan, ang sagot ni Marie ay talagang nakakapanghilabot. Sinabi ni Marie na hindi niya nauunawaan si Zach. Wala siyang nararamdaman. Tinatawag siyang machine ng mga tao. At tama sila. Sinabi ni Marie na hindi niya mahal ang kanyang pamilya. Hindi siya nakakaramdam ng saya. Kung ikasasaklamin lamang ni Zach na makita siyang tumatawa, iiyak o nakakangiti, dapat niyang maunawaan na nagpapanggap lamang siya. Naghihintay siya na balang araw ay maging totoo ang mga emosyong yun. Pero hindi iyon mangyayari. Yan ang side effect ng frequency. Bumagsak ang puso ni Zach. Tumingin siya sa relo. Eksaktong tapos na ang 1 minuto. At sinabi niya, mukhang umaalis ako sa perpektong tamang oras. Lumipas maraming taon. Isa ng ganap na adult si Marie at perpekto ang takbo ng kanyang buhay. May order na dumarating eksakto pagdating niya. Eksaktong 20 pounds ang sukli. Swerte siya sa lahat ng bagay. Pero sa kanyang birthday, may isang sorpresa. Nakatayo si Zach sa harapan niya. Sinabi ni Marie na matagal na silang hindi nagkikita. Tinanong niya kung saan ito nagpunta. Sumagot si Zach, kahit saan. Sao Paulo, Buenos Aires, Gaisi, Kinshasa at pinakahuli, Vilnius. Ngayon, kaya na niyang magmura ng kapanipaniwala sa 18 iba't ibang wika. Tinanong ni Marie kung nasaan ang Kaisi. Sinabi ni Zach na hindi na kailangang magpanggap na nagmamalasakit siya. Tinanong ni Marie kung kumusta siya. Sumagot si Zach, ganun pa rin, machine pa rin. Sumagot naman si Marie, broken pa rin, naghihintay pa rin. Sinabi ni Zach na parehong naghihintay at nagpapanggap ang ginagawa niya. Pero ngayon pakiramdam niya lahat ng tao ay ganun din ang ginagawa. Pagkatapos, tumingin si Marie sa kanyang relo at biglang nagulat.
Mahigit 1 minuto na ang lumipas. Paano ito naging posible? Sinabi ni Zack na hindi siya maaaring manatili ng mas matagal. Magkita tayo bukas ng umaga, alas 7, sa train shop. Sinabi niyang baka matulungan niya si Marie. Kinabukasan, nagkita sila. Diretsahang tinanong ni Marie kung paano siya nakapagtagal ng higit sa 1 minuto. Sinabi ni Zack na binago niya ang kanyang frequency. Sinabi ni Marie na imposible iyon. Knowledge determines destiny. Sumagot si Zack, hindi na ngayon. Mali ang lahat ng alam natin tungkol sa frequency. Kung tama iyon, hindi sana kailanman nagkita sina Marie at Zack. Tinanong ni Marie kung paano niya siya matutulungan. Sinabi ni Zack na kaya niyang pababain ang frequency ni Marie. Sinabi ni Marie na sinusubukan ng kalikasan na ibigay sa kanya ang lahat. Halos lahat, sagot ni Zack, maliban sa feelings. Ipinaliwanag ni Zack na magkakaroon ng energy exchange. Kailangan nilang manatiling pisikal na malapit sa isa't isa at maghahawakan kapag kinakailangan. Hamang si Marie, clever, very clever. Tinanong niya kung kailan lalabas ang resulta. Sinabi ni Zack, instant. Sinabi ni Marie na alam niyang gusto rin itong gawin ni Zack. Sumagot si Zack, please, huwag kang magsinungaling. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Marie, makakaranas siya ng tunay na emosyon. Tinanong ni Marie bilang isang teorya kung reversible ba ito. Sinabi ni Zack na dapat ay posible pero walang garantiya. Nagsimula ang proseso. Nagpasidya si Marie na maaaring magsalita si Zack. Sinabi ni Zack na kakaiba ang pakiramdam na magsalita walang deadline. Makalipas ang ilang sandali, may kakaibang naramdaman si Marie. Sinabing hindi maganda ang pakiramdam niya. Inulit ni Zack ang salitang feeling. Sinabi ni Marie na ang pisikal na pagkakasakit ay hindi isang emosyon, pero hindi iyon ang nararamdaman niya. Iba ito, napakasama. Parang may mabigat na bagay na nakapatong sa kanya. Sinabi ni Zack na baka kabalang iyon, pero sinabi ni Marie na napakatindi nito. Parang sa unang pagkakataon, nararamdaman niyang konektado siya sa kanyang sarili. Mas gumagaan ang pakiramdam kapag nagkakadikit sila. Pagkatapos, may sinabi si Zack, unith. At sinabi ni Marie, mahal mo ako. Sumagot si Zack, siguro. Nagsimulang magrebelde ang kalikasan. May mga kakaibang bagay na simulang mangyari, eksaktong tulad nung unang panahon. At pagkatapos ay sinabi ni Marie, halikan mo ako. Nagulat si Zack, talaga? Huwag mo akong piliting sabihing ulit. Sanay si Marie na nakukuha niya ang gusto niya, pero sinabi ni Zack, hindi ako sanay. At dito tatakbuhin ng kwento ang nakaraan ni Zack. Noong bata pa si Zack at lumabas ang kanyang score na -7, inirekomenda ng school na ipadala siya sa isang special school. Sinabi ng counselor na si Zack ay negative. Napakabihira nito. Literal na hindi siya nakasync sa natural na mundo. Hindi siya kailanman magiging maswerte. Hindi siya kailanman mapupunta sa tamang lugar o tamang oras. At hindi siya kailanman magiging bahagi ng normal na mundo. Genius si Zack, pero sa mga prodigy, natatabunan siya. Naiiwan sa anino. Nang tinanong siya kung gusto niya ba talagang manatili ron, sumagot si Zack, oo. Sinabi ng teacher na kailangan niyang tulong at hindi niya dapat katakutang humingi ng tulong. Dito nagsimula ang pagkakaibigan ni Zack kay Theodore Adorno Strauss, o mas kilala bilang Theo. Pumunta si Zack sa bahay ni Theo. Musician ang ama ni Theo at tinanong siya ni Zack kung tumutugtog ba siya ng kahit anong instrumento. Sumagot si Zack, hindi. May problema raw ang mga taong mababa ang frequency pagdating sa rhythm. Pero sinabi ng ama ni Theo, kalokohan lang. Lahat ay kayang tumugtog ng kahit ano. Kailangan mo lang ng puso, kaluluwa at kaunting imahinasyon. Tumugtog si Zack ng 3 nota at bigla niyang narinig na may pattern. Nagsimulang lumipang ang mga progressions. Sinabi ng ama ni Theo, kung ganon, baka maging tunay kang player. Humingi si Zack ng tulong kay Theo. Sa pamamagitan ng pagtawag ditong extra homework project, ipinaliwanag niya na mayroong ultra-low frequency at may ultra-high frequency. Kapag pinagsama ang dalawa, nagtatabuyan sila tulad ng mga magneta.
kailangang malutas itong problema. Nakakita ni Theo ng pattern na OXV. Habang ginagawa nila ito, ipinakita ni Theo ang kanyang project na life simulation. Ang hypothesis, isang panuntunang paulit-ulit na ginagawa ay maaring lumikha ng resulta na mukhang random. Hindi random ang lahat ng buhay. Isang equation, isang set ng actions. Sinabi ni Miss Anderson, "Fascinating. Alam mo bang hinahanap mo ang code ng buhay?" Hinamon ni Miss Anderson si Theo, "Mahuhulaan mo ba kung ano ang mangyayari sa susunod na 5 minuto?" Sumagot si Theo, "Sa loob ng 7 sandali, darating si Nikola Tesla. Sa loob ng 31 segundo, tatawid si Zack sa kabilang room. At sa loob ng 2 minuto, tutunog ang fire alarm." At mga kaibigan, dumating nga si Nikola Tesla. Tumawid si Zack, dumaan sa mga low frequencies, medium low frequencies, medium, at sa high frequencies, hanggang sa mabangga niya ang kanyang ina. At ang fire alarm? Tumunog eksaktong 2 minuto at 7 segundo. Sinabi ni Theo, hindi pa ito perpekto. Habang ginagawa nila ang eksperimento, binigyan ni Theo ng magnet si Zack para guluhin ang frequency. Nagbiro si Zack, "Sa wakas, naging attractive na rin ako." Sumagot si Theo, "Para lang sa metal." At pagkatapos ay dumating naman si Marie, late, na lock sa corridor. Familiar ba? Ipinakita ang kwento ang lahat ng eksperimento nila kasama ang mga preparasyon ni Zack. Sa bawat pagkakataon, sinusubukan ni Theo ang isang bagong formula. At sa huli, dumating ang pinakamasakit na sandali. Sinabi ni Marie na hindi niya mahal ang kanyang family. 1 minuto. Sinabi ni Zack, "Aalis ako sa eksaktong oras." Pero hindi sumuko si Zack. Pinag-aralan niya ang ironic particles theory. Ang mga partikulang ito ay umi-exist sa bawat atom. At kapag may isang taong mababa ang frequency na matinding naghahangad ng isang bagay, na-activate ito ang kanilang desire chain. Yun ang dahilan kung bakit hindi nakukuha ng mga taong mababa ang frequency ang tunay nilang gusto. Mismong pagnanasa nila ang nagtutulak sa kanila palayo dito. Pero ang hypothesis ni Zack ay posible rin ang kabaligtaran. Sinabi niya, kayang baguhin ng mental things ang physical. Lahat ng ito ay laro lamang ng patterns. Sinabi ng professor na sinusubukan ni Zack na lukuhin ang kapalaran. Sumagot si Zack, "Oo, yan mismo ang ginagawa ko." Ngayon, naging ganap ng researchers sina Dr. Zack at Dr. Theo. Kagabihan, nasa laboratory sila at nagsasagawa ng mga eksperimento gamit ang iba't ibang substances. Nagsisigawan sila ng tuwa habang nakikita ang mga side effects. Tinignan nila ang frequency monitor. May pagbabago? Wala pa rin. Naghahalo sila ng chemical compounds, pyridine carboxamide at tetracotinate tryptothal. At nag-click ng sound waves. Pero nasubukan na ng lahat ang sound waves noon. Napagtanto ni Zack, hindi lang pala waves ang gumagana, mga salita. Pero panandalian lamang ang epekto. Kailangan pa itong i-fine-tune. At pagkatapos, dumating ang breakthrough. 65-second trial. Sinabi ni Theo ang isang salita, Victon. At nakita sina Zack at Marie. Yun ang isenang nakita natin kanina, kung saan nakapagtagal si Zack ng mahigit 1 minuto. Posible iyon dahil sa mga salita. Ang pagkikita nila sa train shop, ang energy exchange, ang unang naramdamang mga emosyon, ang halik. Lahat ng iyon ay resulta ng teknolohiyang ito. Nagkita ang dalawa sa mga magulang ni Marie, pero naghinala si Mr. Fortune. Naghahanda siya para sa anumang maaaring mangyari. Sinabi ni Marie na walang mangyayari. Pinaliwanag ni Zack, mga salita, ang tamang mga salita. May koneksyon sa synaptic function at resonance. Nakakaapekto ang iniisip sa frequency. At kapag binigkas ang tamang mga salita, nagbabalance ang mga frequency. Nalaglag ni Marie ang hawak niyang tubig. Isang bagay na hindi kailanmang nangyayari. Dahil sa mataas na frequency, hindi nangyayari sa mga tao ang ganitong pagiging clumsy. Nagulat ang kanyang ina. Kailanman ay balang natatapon si Marie. Sinabi ni Marie, si Zack lang ang taong kayang gawing normal ang aking sarili. Reversible rin pala ito. Mabilis bumabalik ang natural order.
kailangang patuloy na baguhin ang mga salita. May modification ng earpiece na nagmo-monitor sa mga pagbabago at bumubuo ng tamang salita. Natuwa si Mr. Fortune. Sinabi niya, kung ang mundo ay isang maze, ito ang mapa nito. Ito ang pinakamahalagang discovery sa kasaysayan. Wala nang maswerte, wala nang malas. Tunay na balanse para sa lahat. Nagtatapos ang mga digmaan, nagkakaroon ng hustisya para sa lahat. Nagkaroon ng research team meeting kasama sina Nikola Tesla at Thomas Edison Gates. Sinabi ni Marie kay Zack na pakiramdam niyang ay mahal niya ito. Tinanong ni Zack, paano mo ipinapakita ang pagmamahal na iyan? Sumagot si Marie na kailangan niyang empirical evidence. Sinabi ni Zack, anumang sabihin ni Marie, gagawin ko, kahit ano. Sumagot si Marie na wala siyang gagawin kay Zack. Pagkatapos, may isang salitang binigkas. On row. At sinabi ni Marie kay Zack, lumuhod ka at tawagin mo akong master. At walang pag-isip na sumagot si Zack, master. Nagulat ang lahat. Nabubuo na ang isa pang bagong side effect. Kapag nabigkas ang salita, nagiging halos imposibleng labanan ang anumang utos na ibibigay pagkatapos nito. Isang test ang isinagawa. Kira. At ibinigay ang utos na sampalin ng malakas. Ginawa iyon ni Zack. May nagsabi, siguro ito ang tinatawag na love. Pero napakadelikadong kapangyarihan ito. Ang mga salita ay nagtitrigger sa lahat ng neurotransmitters. Nagiging imposible ang paglaban sa suggestion at maaaring panandalian, katamtaman o pangmatagalang ang epekto. Binalikan ng team ang mga salitang binigkas ni Zack at sinuri ito. Kaichi, Voron, Unith, Solace. Lahat ng ito ay frequency words. At si Unith, iyon ang salitang binigkas bago sinabi ni Marie, mahal niyo ba ako? Pero napagtanto nilang, command word pala iyon. Naunawaan ni Marie, si Zack ang gumawa nito. Siya ang nagparamdam kay Marie ng lahat ng iyon. Binigyan ni Zack ni Marie ng utos na dapat siyang mahalin. Walang magawa si Zack kundi sabihin na aksidente iyon. Side effect lamang ito. Binigkas niya lang ang unang salita mula sa listahan. Sinabi ni Mr. Fortune, kung paniniwalaan ka namin, isa kang hangal na pinalad. At kung hindi ka namin paniniwalaan, isa kang sinungaling na henyo. Pahalagahan mo ang irony. Tinawagan ni Zack si Theo. Nasaan ka? Pero walang sumagot. Kailangang pirmahan ng isang dokumento para pigilan at supilin ng teknolohiyang ito. Hindi pinayayagang makipagkita si Marie kay Zack. Nagsimulang maghanap si Zack ng mga matches sa Ministry of Partnership. Kung gusto mo ng tunay na pagmamahal, manatili ka rito. Pero ano ang mga pagpipilian? Laura, 34, England, married. Helen, 85, Germany, single. Anna, 24, America, deceased. Walang silbi ang tatlo. Si Marie lamang ang tunay na frequency match ni Zack. At ngayon, hindi na niya maaabot si Marie. Pinili ng gobyerno ang dalawa. Dumating ang isang agent na si Mr. Bridges at sinabing, huwag kayong magsalita. Isa lang kaming friendly local government agency. Binigkas ang mga truth-testing words. Mumyad, sira, vistan. Ninakaw mo ba ang teknolohiya? Hindi. Ipinakalat mo ba? Hindi. May plano ka bang gamitin ito para manipulahin ang mundo? Hindi. Pare-parehong hindi ang mga sagot. Nagbigay si Bridges ng job offer. Masama ang oras ng trabaho, pero libre ang tirahan at pagkain. Mula ngayon, pareho na silang government employees. Sakop ng Official Secrets Act. Ang kanilang misyon ay neutralize ang manual. Sinabi ni Bridges na napakatanda na ng teknolohiyang ito. Maraming kaalaman tungkol dito ay nawawala na. Mga wizards, mga mangkukulam. Sila raw ang tunay na eksperto dito. Ginamit ito ng ruling classes para magkaroon ng kapangyarihan. Nagsimula ang mga digmaan dito hanggang 1066. Pagkatapos ng 1100, nagsimulang bumaba ang bisa nito. At noong 1760, ang huling pagkakataon na matagumpay itong ginamit. At ngayon, muli na namang itong lumipaw. May mga pangunahing patakaran. Kapag nakapagsalita ka ng anumang salitang hindi makilala o maintindihan, aarestuhin ka. Pipigilan kang magsalita at maaari kang sampahan ng treason. Si Thomas ang gagawa sa mga physical solutions. Si Nicola naman ang tututok sa linguistic side. Si Marie at Bridges ang magsusuri sa program. At si Zack? Sinabi ni Bridges, hindi ka nagtatrabaho para sa akin. Gawin mo ang kahit anong gusto mo.
Nagsimulang mag-brainstorm ang team. Earplugs? Hindi. At maaari pang itong palalain ng sitwasyon. Gusto ni Marie ng mabilis na solusyon. Mas maagang matapos ang lahat ng ito, mas mabuti. May nagmungkahi na patayin ang malaking bahagi ng populasyon. Agad itong tinanggihan. Nagmungkahi si Zack. Bakit hindi tayo gumawa ng anti-manual? Pero aabutin iyon ng ilang dekada. Sinabi ni Zack, hinding totoong anti-manual. Ang problema, naniniwala ang mga tao na gumagana ang manual at ang mismong panik ay lumilikha ng kaguluhan. Placebo? Sinabi niya na maaaring itong bumili ng oras. Magpakalat ng mga maling kopya. Sirain ng kredibilidad ng teknolohiya. Nagbigay ng ideya si Marie. Gamitin ang manual para kumbinsihin ang mga tao na huwag gamitin ang manual. Sumagot si Zack, ang tunay na problema ang gamutin, hindi ang mga simptomas. Gumagana ang natura patungo sa mga pattern at ang gamot ay maaaring napakalapit lang sa mismong sakit. Tulad ng stinging nettles at dock leaves. Marahil may mga salitang nagsisilbing antidote. Nakatuklas ang team ng mga shortcut, mga command na hindi na nangangailangan ng kasunod na utos. Sa ilalim ng pahintulot, sinubukan nila ito. Corlo. At biglang umupo ang lahat. Ibig sabihin nito ay umupo. May iba pang salita na nangangahulugang tumigil at humayo. Mga basic motor functions ang mga ito. Wala pang 1 minuto ang epekto at hindi na maaaring gamitin muli ang mga salitang ito sa loob ng 1 oras. Nagbabala si Bridges. Sa loob ng 1 oras, napakaraming pinsala ang maaaring mangyari. Kaya ipinagbawal ang mga salita. Nakipagkita si Marie kay Zack nang silang dalawa lamang. Sinabi niya, sabihin mo na wala akong nararamdaman para sa'yo. Ayusin mo ako. Nandoon ang earpiece para sa mga eksperimento. Bigyan mo ako ng command. Sinabi ni Zack na hindi niya alam kung paano at baka wala naman talaga siyang kailangang gawin. Ngayong hindi na siya gumagamit ng mga salita, magiging normal na ang lahat. Sinabi ni Marie, normal na. Nararamdaman niyang unti-unting nawawala ang kanyang mga emosyon pero hindi pagdating kay Zack. Huwag mo akong hawaan. Sinabi ni Zack na kaya niya itong ayusin. Sumagot si Marie, mahal kita. Pero dahil lang sinabi mo sa akin na mahalin ako. Malupit, hindi ba? Sinabi ni Zack na baka mahal niya na talaga siya noon pa man. Pero sagot ni Marie, ngayon hindi na natin malalaman. Sinubukan ni Zack ang isang huling salita kay Marie. Endle. At nagbigay siya ng command. Hindi mo ako mahal. Pero walang nagbago. Wala. Tapos na ang oras. Nakipagkita si Bridges kay Zack nang silang dalawa lamang. Sinabi niya, hindi ito bahagi ng kapalaran mo, tama ba? Sumagot si Zack, hindi. Hindi ito bahagi ng kapalaran mo. Ipinakita ni Bridges kay Zack ang papel niya tungkol sa ironic particles. Sinabi niyang itinuturing nito ng mga nasa pinakamataas na posisyon bilang isang napakatalinong discovery. Pero may history si Zack ng manipulation, kaya magkakaroon ng kumpletong pagbabawal sa pagsasalita kahit anong mangyari. Umupo si Zack ng mag-isa at nagsimulang mag-isip. Knowledge determines destiny. Ano ang nalalaman ko? Wala. Mababa ang frequency mo. Kailangan mo ng tulong. Isa kang henyo. Simple patterns. Lumang teknolohiya. 1760. Irony. Side effects. At biglang, click. Nagkonekta ang lahat. Sinabi niya sa guard na kailangan niyang makausap si Bridges. Nagbabala ang guard. Kapag nagsalita ka, babarilin ka. 3 salita ang ipinagbabawal. Kevit, Medea, Corlo. Treason ito. Pero alam ni Zack na Marie ang kanyang proteksyon. Sinabi niya kay Marie, hindi nila tayo hahayaang magsalita. Kailangan mong sabihin sa kanila. Ako? Oo, ikaw. Alam ng gobyerno na muling naibalik ang frequency ng dalawa. Alam nila kung ano ang nangyayari kapag magkasama sina Zack at Marie. Itinutulak sila ng kapalaran palayro sa isa't isa pagkatapos ng 1 minuto at babasagin nila ang pinto pagkatapos ng 1 minuto at 5 segundo. Sinabi ni Zack, mali sila. Dumating si Bridges. Tinanong ni Marie, ikaw ba ang ama ni Theo? Tama? Sabihin mo! Sabihin mo! Sumigaw ang mga armadong sundalo. Walang magsasalita ng kahit isang salita. Umupo sa sahig. Walang magsasalita. Sinabi ni Marie, may alam si Zack. At sa wakas sinabi ni Bridges kung ano ang natuklasan ni Zack. Ipinasa niya ito kay Marie. Antidoto. At ano ang antidoto? Musika. Kaibigan, ito ang pinakamalaking twist ng buong kwento. Sinabi ni Bridges ang shortcut word, Corlo. Pero walang nangyari dahil may tumitugtog na musika. Tinanong kung espesyal bang uri ng musika iyon. Sumagot si Bridges, oo, sa isang paraan, Mozart. Kapag tumutugtog si Mozart, nabipupunta tayong lahat sa iisang frequency. At dito nabuksan ang lihim na kasaysayan. Walang magic na nangyari kailanman. Isang libro lamang ang meron. Nawala, natagpuan, isinulat muli, muling isinulat, sinunog at ginamit para kontrolin ang masa.
Pagkatapos, dumating ang musika. Ang salitang composer literal na nangangahulugang to come together. Ang mga unang composer ay hindi lamang sumusulat ng musika para maglibang. Sumusulat sila upang matulungan ang mga taong mabawian ng kontrol sa kanilang sariling isip. Sa bawat musical piece, humihina ang kapangyarihan ng libro, hanggang sa dumating si Mozart noong 1760 at sumulat ng unang komposisyon na tunay na nagbibigay immunity laban dito. Kapag nakilala mo ang isang melody na hindi mo pa kailanmang narinig, yun na yun. Nakakonekta ka sa collective subconscious. Ang pinakamakomplikadong musika ay sapat lamang na interferensya para maging walang silbi ang libro. Pero bakit ito itinago? Sinabi ni Bridges na nawala ang kasaysayan dahil sa mutual consent. Gustong gamitin ng mga rulers ang libro. Ayaw nilang ipaalala sa masa na sila ay parang mga mekanismo. Komplikado, oo. Pero mga mekanismo pa rin na pwedeng pindutin ang kanilang mga boton. Ang musika, ang reset button. Saan? Sa kaluluwa. At ang musika ay hindi kailanmang tumigil. Ngayon ipinakita ng kwento ang pananaw ni Theo. Ang frequency result ni Theo ay eksaktong average hanggang 10 decimal places. Nakakagulat. Lumabas ang family history. Bakit hindi ito sabihin sa lahat? Dahil mas gusto ng masa na hindi maging self-aware. At dahil dito, nananatili sila sa antas ng kanilang mga kapinsan sa Animal Kingdom. Natutong tumugtog si Theo ng musika. Sinabi ng kanyang ama, sa loob ng daan-daan taon, naging players tayo. Binibigyang kahulugan natin ng score habang patuloy na nagbabago. Tinanong ni Theo, nasaan ang buhay? Nasaan ang spontaneity? Sinabi ni Theo, kung mga makina tayong lahat, ibig sabihin ay lahat ay nakatakda na. Ang spontaneity ay isang ilusyon. Pero sumabot si ama, hindi. Meron pa rin tayong free will, ang imahinasyon ng kaluluwa. Lumaki si Theo at kinuha niya ang invisible code sa musika ni Mozart. Sinabi niyang ang universe ay nagmula sa isang simpleng code na paulit-ulit na umuulit ng walang hanggan. Nagiging infinitely complex ito, pero completely predictable pa rin. Gayunpaman, hindi pa ito perpekto. Patuloy pa rin niya itong pinag-aaralan. Sinabi ni Bridges, kung totoo ito, ipinapalagay na tayo'y mga komplikadong makina lamang. Baka walang kaluluwa at siguradong walang free will. Sumagot si Theo, sorry, mahalaga ba ang mga yon? Sinabi ni Bridges, ipakita mo sa pamamagitan ng prediksyon. Nagpredict si Theo, darating si Nikola Tesla, tatawid si Zach, tutunog ang fire alarm, at nangyari ang lahat. Sinabi ni Theo na napredict niya na rin na hihingi ng tulong ang government team, partikular kay Zach. Pagkatapos, sinabi niya, itigil ninyo ang musika ngayon. Sinabi ng Dr. kina Zach at Marie na dumating na ang resulta ng kanilang tests. Magsisimula na ang mas malalakas na doses. Para kay Zach, Mozart at Brahms. Para kay Marie, Pachelbel at Dali. Tinanong ni Marie, kung gayon, ang nararamdaman ko ngayon, tunay ba ito? Sinabi ng doktor na ang nararamdaman ni Marie ay hindi dahil sa anumang manipulasyon. Pero lampas doon, hindi na sila makakakomento. Perpekto daw itong normal. Sinabi ni Marie, para sa isang machine. Nakipag-usap si Theo kay ama. Sinabi niya, kung tama ka, dapat nakita mo na ang pag-uusap na ito bago pa ito mangyari. Sumagot si ama, oo. Tinanong ni Theo, alam mo bang kung anong sasabihin ko eksakto? Oo. At sa pagtatapos ng kwento, nagkita sina Marie at Zach. Sinabi ni Marie na pakiramdam niya ay pinakamaswerte ng babae sa mundo. Sinabi ni Zach, ikaw ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Sinabi ni Marie, was. Tinanong ni Marie kung ano ang pinakagusto ni Zach. Sumagot siya, emosyon, ang umibig. Sinabi ni Marie na marahil ay ginawa ng natura si Zach para kanya. Isang taong kayang ibigay sa kanya ang bagay na pinakakailangan niya. Sinabi ni Theo, nagiging walang saysay ang kaalaman kapag bahagi lamang ang nalalaman. Lahat ng ibang tao ay malalaman lamang ang ilang piraso. Si Theo lamang ang nakakaalam ng lahat. Sinabi ni Marie na wala sa kanilang dalawa ang tunay na nagkaroon ng choice. Sinabi ni Theo na kahit makuha niya ang buong score, ang saya ng panonood sa performance ay isang bagay ng sarili nito. Dumating na ang oras para magpaalam. Sinabi ni Marie, ito na ang parte kung saan magpapaalam ako, tama ba? Oo. Hello. Hello. Goodbye. Goodbye. Sinabi ni Zach, kung tama siya, ang bagay na nagbigay sa kanila ng 1 minuto ay hindi pag-ibig. Kapalaran yun. Nandun lamang siya para tuparin ang isang layunin. Nakapagdesisyon na ang lahat. Walang kalayaan. Walang pananagutan. At ang kaalaman ay talagang hindi nagtatakda ng kapalaran. Tinanong ni Marie, mahalaga ba iyon? Sumagot si Zach, hindi. Hindi para sa akin. Sinabi ni Marie, ako rin. Pinanood sila ni Theo mula sa malayo at sinabing, yun na. Perpekto. Nakikita ko na. Kaya mga kaibigan, ito ang pinakamalalim at pinakamakapangyarihang tanong ng kwentong ito. Kung lahat tayo ay mga makina, kung lahat ay nakatagda na, at kung ang free will ay isang ilusyon, mahalaga pa ba ang lahat? Pareho ang sagot ni Marie at Zach. Hindi. Dahil kung ang pag-ibig ay bunga man ng kapalaran o sariling pagpipili, kung nararamdaman mo ito, tunay pa rin ito. Kahit nakasulat na ang buong score, ang saya ng panonood sa performance ay sarili nitong bagay.
Hindi kailanman tumitigil ang musika. At hanggat patuloy itong tumutugtog, lahat tayo ay nasa iisang frequency. Laya, pantay, buhay. Kaya sabihin ninyo mga kaibigan, ang buhay ninyo ba ay isang score na matagal nang isinulat? O kayo mismo ang pumipili kung paano ninyo tutugtugin ang inyong performance?